Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 23 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang Limited Random Items Box ay isang bihira at kontrobersyal na coin item na binanggit sa Ways of Survival. Na orihinal na inilabas bilang isang limited edition na produkto sa isang nakaraang senaryo. Nang lumitaw ito sa harap ko, kahit ang dokaibi na si Biryu ay agad na nagpanik, halatang nanginginig ang boses habang huli na siyang sumigaw ng babala. Ayon sa kanya, ang item na ito ay agad na ipinagbawal matapos itong ilabas, na nagpapahiwatig kung gaano ito kaabnormal. Sa orihinal na kwento, ang item na ito ay ginawa pa bago magsimula ang malawakang planetary scenarios, ibig sabihin ay produkto ito ng mas naunang yugto ng Starstream. Ang kakayahan nito ay simple ngunit napakadelikado. Anumang sub-items na ilagay dito ay tiyak na maglalabas ng isang top-tier item. Walang balanse, walang limitasyon, at walang patas na sistema, isang garantisadong mataas na antas na gantimpala. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa napakataas nitong presyo. Ang bawat kahon ay nagkakahalaga ng 1,000,000 coins, isang halagang kahit ang mga konstelasyon ay itinuturing na sobra. Dahil sa kombinasyon ng sobrang lakas ng item at sa katawa-tawang presyo nito, nagalit ang mga konstelasyon at kinondena ang sistema ng pagbebenta at ang dokaibi na gumawa nito. Dahil dito, napilitan ang Starstream Administration Bureau na ipagbawal ang item at tanggalin pa sa trabaho ang gumawa nito. Ipinakita nito kung gaano kalala ang naging epekto ng item. Ngunit ngayon, sa kabila ng lahat ng iyon, ang ipinagbabawal na kahon ay bigla na lamang lumitaw muli sa harap ko. Si Biryu, na halatang hindi makapaniwala at hindi maipaliwanag ang nangyayari, ay bigla na lamang isinara ang broadcast na nag-iwan sa amin sa katahimikan at kuryosidad. Sa kabila ng kaguluhan, hindi ako maaaring mag-aksaya ng oras. Nakatuon ang atensyon ko sa kahon na nagsimulang manginig ng malakas sa aking mga kamay. Nagsimula na ang random draw. Sunod-sunod na lumabas ang mga system message na nagpapaliwanag na ang resulta ay nakadepende sa uri ng items na inilagay at maaaring maglabas ng kahit ano mula C grade hanggang triple S grade. Sa huli, nakasalalay pa rin ito sa swerte. Pagkatapos, may lumabas na hindi inaasahang mensahe. Ang mga inilagay na items ay konektado sa isang partikular na konstelasyon, kaya mas tumaas ang posibilidad na makakuha ng item na may kaugnayan dito. Napatigil ako sandali. Hindi ko ito inaasahan, ngunit hindi rin ito mukhang masama. Gayunpaman, lalo akong kinabahan. Pinagpapawisan ang aking mga palad habang hinihintay ang resulta, mas kabado pa kaysa sa paglalaro ng anumang random system sa online games. Umaasa na lang ako kahit A-grade lang sana. Sa wakas, lumabas ang resulta. Isang mensahe ang nagsabing may lumabas na top-rated item, at unti-unting tumigil ang pagyanig ng kahon habang nawawala ang liwanag nito. Naubos na rin ang bilang ng available na kahon. Kasama ko si Nayo Sang-a at Lee Gilyaong, na kapwa may kumikislap na mga mata sa pananabik. Nang buksan namin ang kahon, napasigaw si Gilyaong sa gulat. Sa loob ay isang napakagandang espada. Mayroon itong makinang na pilak na guard at isang puting talim na tila may kakaibang aura. Kahawig nito ng kaunti ang Broken Faith, ngunit mas elegante at mas makapangyarihan ang itsura. Agad kong sinuri ang impormasyon ng item at doon ako tuluyang natigilan. Ang pangalan nito ay Unbroken Faith. At imbes na karaniwang letter grade, ito ay isang star relic. Ibig sabihin, ito ay lampas sa normal na sistema ng rating. Sa mundo ng Ways of Survival, ang mga star relic ay natatangi. Hindi sila kabilang sa karaniwang grading system dahil ang kanilang halaga ay hindi nasusukat ng simpleng letra. Ang bawat isa ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang buhay na konstelasyon. Ang espadang ito ay dating pag-aari ng bayani na si Kai Zenix na namuno sa Grushad noong panahon ng Great Demon Age. Dahil sa kanyang napakalakas na kontrol sa Ether, nakagawa siya ng isang Blade of Fate na may taglay na kapangyarihan ng apoy, kadiliman, at banal na lakas. Bukod pa rito, pinapataas nito ang strength at stamina ng 2 antas, isang bagay na higit pa sa karamihan ng high-grade items.
Kung ang A-grade items ay karaniwang nagbibigay lamang ng +1 sa stats, malinaw na ang relic na ito ay higit pa sa S-grade. Nawalan ako ng salita sa sobrang gulat. Napakalaki ng halaga ng item na ito. Kahit si Yu Jong-yuk, ang paunahing tauhan ng orihinal na kwento, ay wala pang ganitong klaseng item sa puntong ito. Sina Yo Sang-a at Lee Gilyaong ay agad na nagsabi na dapat itong mapunta sa akin, at walang pag-aalinlangan ang kanilang pagtitiwala. Samantala, si Han Myung-oh na inaasahan kong magreklamo ay tila walang pakialam at abala sa pagkain. Nang tanggapin ko ang espada, lumabas ang system message na nagsasabing nakakuha ako ng Star Relic at mas mahalaga, naging interesado sa akin ang konstelasyong may kaugnayan dito. Pagkatapos nito, sinubukan naming umalis sa Edge of Darkness. Ngunit nagkaroon ng problema nang sabihin ni Lee Gilyaong na wala ng mga insekto sa paligid. Nang pilitin niyang gamitin ang kanyang kakayahan, biglang yumanig ang lupa sa itaas namin. Bumagsak ang alikabok at naramdaman ang malakas na pagyanig. Doon ko napagtanto ang panganib, halos matawag niya ang isang napakalakas na nilalang, marahil ang Insect King na nasa ibabaw. Agad ko siyang pinahinto at binigyan ng babala na huwag gamitin ang kakayahan ng walang pahintulot, dahil wala kaming agarang paraan para makalabas, iminungkahi kong maghintay na lang. Ngunit si Yo Sang-a ay nagsabi na maaari siyang tumulong. Ipinakita niya ang kanyang kakaibang kakayahan, isang sinulid na nagdurugtong sa aming kinalalagyan papunta sa labas. Malinaw na ito ay isang stigma mula sa kanyang sponsor. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng detalye tungkol dito, tila dahil sa isang mahigpit na kontrata. Hindi ko na siya pinilit kahit nalalo akong naintriga. Sa tulong ng kanyang kakayahan, nakalabas kami at muling nakasama ang grupo. Hindi nagtagal, bumalik din ang Dokaebi Channel at si Bihyong na nagreklamo tungkol sa nangyari. Ipinahiwatig niya na ang random box ay bahagi ng kanyang black history, na lalong nagpatunay kung gaano ito ka-abnormal. Pagbalik namin sa istasyon, sinalubong kami ng kaguluhan. Papalapit na ang paid settlement at ang mga tao ay desperadong naghahanap ng coins. Ang mga walang sapat ay nagmamakaawa, handang magbayad ng malaking halaga ng pera na wala ng silbi sa mundong ito. Samantala, ang mga may sapat na coins ay nanonood lamang at sinasamantala ang sitwasyon. Kabilang dito ang grupo ni Cheon In-ho na ginagamit ang kahinaan ng iba para sa kanilang sariling kapakinabangan. Galit na galit si Jung Hee-won sa nakita niya at halos sumabog ang kanyang damdamin habang unti-unting nagigising ang kanyang attribute. Habang papalapit ang oras at patuloy ang mga system message, lalong tumitindi ang tensyon. Alam ng lahat kung ano ang mangyayari kapag nabigo sila. Sa mundong ito, ang coins ang batayan ng kapangyarihan at kaligtasan. At sa sandaling iyon, ako ang may pinakamaraming coins sa buong istasyon, ang taong may kakayahang mabuhay, at ang may kapangyarihang magpasya kung ano ang susunod na mangyayari. At diyan nagtatapos ang kabanata 23 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Nagustuhan niyo ba? Mag-comment naman sa baba mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!